Ibinenta ni Tatay Stan ang kanilang bahay sa Provident Village sa Marikina City. Nalubog ito sa baha nang manalasa ang bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Sabi niya, "Dad, get rid of it. There is nothing else we can do." Sabi niya, nila. Sabi nila, wala na, hindi na natin maano yan. So, let it go, sabi sa akin. Reluctant ako to sell it eh. I wanted to repair it. Kasi ang ganda-ganda ng mga materials ko nga dyan eh. The materials I used were first class. It's a very strong house. 42 taon, naging residente ng Providence si Tatay Stan. Ang Ondoy raw ang pinakamalaking bagyong dinanas ng kanyang pamilya. Umabot sa ikalawang palapag ng bahay ang baha. It never happened before. Unang-una. At saka yung pinakamataas nga dun sa up to the river wall, height ng river wall, hanggang doon lang dati yung pinakamataas. So everybody, lahat ng taga-Provident, yun ang experience nila. Hanggang doon lang. Mabilis na tumaas ang baha, kaya umakyat sila sa bubong. Hirap nang maglakad noon si Tatay Stan. May mga inanod na kawayan at gamit ito. Nakagawa sila ng maliit na balsa. Nung maipon na, anong pantatali natin dyan? Yun, sabi nga nung anak ko, marami akong tuturuan. I have a lot of belts. Sabi niya, kinuha niya yung mga belts. Yun ang pinatali namin. Tinali ng lahat. Basta one whole bunch of bamboo. Yun ang ginawa namin, raft. Yun, to move to the other roof. Ganon. Lumubog ang subdivision nila dahil katabi lang ito ng Marikina River. Ang Provident Village is a floodplain. Ibig sabihin ng floodplain, dapat ay wala ditong kabahayan na naitayo o kaya anumang istruktura. Dahil pag umapaw ang tubig sa ilog, ito yung pansamantalang titigilan ng tubig hanggang umagos na ito pabalik sa daluyan. 16 ang barangay ng Marikina, 14 ang lumubog sa baha noong Ondoy. Barangay Fortune at Marikina Heights lang ang hindi binaha dahil nasa mataas itong lugar. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahigit 14,000 residente ng Marikina ang inilikas. 68 ang namatay. Mahigit 18,000 bahay ang nasira. It's a normal day for us. Nagpe-prepare kami ng anumang eventualities. Pero hindi yun pumasok sa isip namin na ganun yung magiging magnitude at ganun yung magiging effects niya. Mahigit 18,000 bahay ang nasira. 455 millimeters ng ulan ang ibinuhos ng Ondoy sa loob ng 24 oras. Katumbas sa ito ng isang buwang buhos ng ulan. Isang factor pa po yun, ang weather system. Kapag naging mabagal, mas matagal pong posibleng magdulot ng mas maraming paulan sa isang lugar. 19 na oras sa bubong ang pamilya ni Tatay Stan. Kain namin lahat, 1 apple, isang mansanas. Pinagati-hati. Pinagkagat. Isa lang, 1 apple. And then we also had a dog. Nakasama nilang dog. Ganon. Anong magagawa namin? Wala, hindi kami nakaramdam ng gutom. Ewan ko ako hindi ako nakaramdam ng gutom. Nagpapasalamat si Tatay Stan na walang nasaktan o namatay sa kanilang pamilya. Panay ang Provident Village sa television sa Amerika. Sabi nung anak ko daw, she was frantic. Sabi niya, I've lost my whole family. Nang sumunod na araw, iniligtas sila ng mga sundalo para dalhin sa ligtas na lugar. Disyembre 2009, lumipat ang pamilya ni Tatay Stan sa mas mataas na lugar sa Barangay IVC, Marikina. What is the lesson I learned? Nothing lasts forever. Ayun, so I lost a lot of things na nawalan lahat. So, yung valuable to me, nothing lasts forever. 375 square meters ang lawak ng lote ni Tatay Stan. 9 na taon ang inabot bago may bumili ng bahay at lupa.
Palugi itong naibenta sa halagang 2 milyong piso. Ang orihinal na presyo nito ay mahigit 7 milyong piso. Who will buy a flooded house like that? Sino ang bibili ng ganyan? It's the market was down. Ayon sa lokal na pamahalaan, apektado ang halaga ng lupa at bahay sa Provident. 1, 2 o 3 taon buhat nun, ay talagang bumaba naman ang value ng real estate sa mga nasabing lugar na yon o sa kabuuan ng Marikina. Bumangon na ang Provident pagkatapos ng undoy. Marami na rin naman sa kanila naka-recover. Marami na rin mga magagandang bahay sa Provident. At least may mga commercial na rin na dinidevelop. May mga desididong dito pa rin tumira. Sinubukan po namin ang Cavite, kaso mas pinili po namin bumalik, sir, dahil kahit po bahain dito sa Provident, kahit na may undoy, ganyan, nandito po yung aming kabuhayan, sir. Malapit po siya sa lahat, malapit siya sa eskwelahan, sa ospital, sa merkado. Nasa trabaho si Michelle ng Manalasa ang undoy. Mula sa Kalayaan Avenue sa Quezon City, naglakad siya papuntang Provident. Wala nang bumibiyahing sasakyan noon dahil sa baha. Iba na po ang iniisip ko, sir, yung ate ko po, tsaka yung mga pamangkin ko po. Dahil yung kaligtasan po nila, dahil mga baby pa po yung mga pamangkin ko nung time na yun eh. Kaso nga po, hindi na po kami makapasok. Gawa nga po, kahit daw po diver, hindi na raw po kakayanin ang lalim ng tubig sa loob ng Provident. Walang nasaktan sa pamilya ni Michelle. Yung baha po ng undoy, sir, hanggang kisame po ng second floor ng bahay ng ate ko, sir. Tsaka ng bayaw ko po, sir. Kaya nandun na po sila sa third floor pagkadating po namin dito, sir, kinabukasan after undoy. Dahil saka pa lang po kami pinayagang pumasok nun, sir. 10 taon makalipas ang undoy, nangungupahan sa isang maliit na kwarto sa Provident sina Michelle at 3 anak. Dito pa rin po kami nakatira sa loob ng Provident Village, sir, Riverside kanan. Konting lakad lang po, ayan po ang pader. Pagka tawid po, ayan na po ang ilog, sir. Ilog na po yan sa likod po ng pader na yan. May alarm system na ang lungsod para balaan ang mga residente kapag tumataas na ang ilog. Sa unang alarma, umabot na sa 15 meters ang taas ng ilog, dapat maghanda ang mga residente sa paglikas. Sa ikalawang alarma, 16 meters na ang ilog at dapat nang lumikas ang mga residente. Sa ikatlong alarma, puwersahan na ang paglikas mula sa mababang lugar dahil umabot na sa 18 meters ang ilog. Tinuro sa amin ng undoy, we can never be ready. In any disaster, we can never be ready. It's always uncertain what the nature would give us. So, our concept will be to always prepare. Dahil mababa ang Marikina, dito dumadaloy ang tubig mula sa mga nakapalibot na mas mataas na lugar. Lambak ito kung tawagin. Dahil lambak ito, natural floodplain ito. Kaya yung naganap na undoy ay 100-year cycle ng pagbaha na nagaganap sa Marikina. Matagal ng panahon. Noong undoy, kahit ang City Hall lumubog sa baha. Ang ahensya sanang unang tutulong sa mga nasalanta, kailangan ding tulungan. Tinanod ang maraming gamit ng pamahalang lungsod o ng city government ng panahon na yon. Kaya nagkaroon ng paralysis sa gobyerno nila. Dahil dito, nagtayo ng 4 na Disaster and Risk Reduction Management Center ang Marikina. Ipinwesto ito sa Barangay Fortune, Marikina Heights, Santo Niño at Industrial Valley. Inalam namin kung ano yung mga delikadong lugar dito sa lungsod, sa Marikina. At inalam din namin kung ano yung mga ligtas na lugar. Magkaroon ng pagbaha, magkaroon ng paglindol, o anumang iba pang kalamidad, ano yung pinakaligtas. At doon namin niligay yung aming headquarters ng Disaster Risk Reduction Management Office. At doon namin inilalagay yung ating mga equipment
pamahalaan, mga sasakyan, mga gamit. Naglagay rin ng slope protection sa gilid ng Marikina River. Para sa ganun, maiwasan na yung pagguho ng gilid ng ilog at wala ng siltation na mangyari para hindi na muling bumabaw ang Marikina River. Pinalawak din ang mga drainage para dumaloy ang tubig kapag malakas ang ulan. May mga pumping station sa Provident Village at iba pang mababang lugar. Para sa ganun, maiwasan yung pagbabackflow ng tubig tulad na nangyari ng Ondoy. Meron siyang retention o retarding pan na tinatawag. At pag umabot na doon sa level ng retarding pan, ipapump out nito yung tubig sa ilog. Kasi ang Provident Village, ang level nito, ay mas mababa sa level o elevation ng Marikina River. Yung aming mindset is that continuous improvement. Continuous yung paghahanap namin ng paraan para namin may improve pa yung services namin. Mayaman man o mahirap, pantay-pantay ang magkakapitbahay kapag malalim at biglaan ang baha. Ang makaliligtas, iyong mga handa sa panahon ng sakuna.